Mga ka-amazing, kapag nakakakita tayo ng isang bus na dumaraan sa highway, madalas ay iniisip natin na isa lamang itong ordinaryong sasakyan na naghahatid ng mga pasahero. Ngunit naisip ba ninyo kung sino ang nasa likod ng libu-libong bus na araw-araw na bumabiyahe sa buong Pilipinas? Sino ang mga pamilyang bumuo ng mga kumpanyang ito at gaano kaya kalaki ang kanilang mga negosyo? Sa loob ng mahigit isang siglo, ang industriya ng bus transportation ang naging isa sa pinakamahalagang haligi ng ekonomiya ng bansa. Habang natutulog ang karamihan sa atin, libo-libong bus ang patuloy na bumabiyahe, umaakyat sa matatarik na bundok ng Cordillera, tumatawid sa mahabang kalsada ng Bicol, bumabagta sa mga syudad ng Central Luzon at nag-uugnay sa mga isla ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, milyon-milyong Pilipino ang nakakarating sa kanilang trabaho, paaralan, negosyo at higit sa lahat sa kanilang mga pamilya. Sa video na ito, alamin natin ang mga pinakamalalaking bus empire sa Pilipinas batay sa lawak ng kanilang operasyon, tinatayang dami ng fleet, impluwensya sa industriya at laki ng kanilang transport network. Hindi ito batay sa personal na yaman ng mga may-ari, kundi sa kabuuang laki at lawak ng kanilang mga kumpanya. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 15, sa Ulog Transit. Kapag pinag-uusapan ang kasaysayan ng bus transportation sa Cavite, halos imposibleng hindi mabanggit ang sa Ulog Transit. Mahigit 70 taon na itong bahagi ng araw-araw na buhay ng libu-libong Caviteño. Bago pa man maitayo ang malalawak na expressway at bago pa sumikat ang mga modernong transport terminal, ang mga pulang bus ng Saulog ang isa sa pangunahing sinasakyan ng mga manggagawa, estudyante at pamilyang bumabiyahe mula Cavite patungong Maynila at pabalik. Para sa maraming Pilipino, hindi lamang ito isang bus company, isa itong bahagi ng kanilang mga alaala. Nagsimula ang kumpanya noong 1946, ilang buwan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Itinatag ito ni Eliseo Basa sa Ulog, isang negosyanteng taga Cavite na nakakita ng malaking pangangailangan sa pampublikong transportasyon habang unti-unting bumabangon ang bansa mula sa pagkawasak ng digmaan. Sa panahong yun, kakaunti lamang ang maaasahang sasakyan, kaya mabilis na lumago ang negosyo. Sa paglipas ng mga dekada, naging isa ang Saulog sa pinakakilalang pangalan sa Southern Luzon. Habang lumalaki ang kumpanya, patuloy din na pinapalawak ang fleet at mga ruta. Sa kasalukuyan, bahagi na ang Saulog Transit ng Genesis Transport Group, dahilan upang mas mapalawak pa ang operasyon nito. Dahil sa pagsasanib na ito, mas maraming modernong unit ang naidagdag at mas naging matatag ang kanilang serbisyo. Tinatayang mayroon na silang mahigit 200 bus. At kung pagbabatayan ang halaga ng mga modernong coach ngayon, maaring umabot sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng kanilang fleet. Ngunit higit pa sa laki ng kanilang negosyo ang dahilan kung bakit mahalaga ang Saulog Transit. Sa loob ng maraming dekada, naging saksi ito sa milyon-milyong kwento ng mga Pilipino na araw-araw na bumabiyahe upang maghanap buhay, mag-aral o makauwi sa kanilang pamilya. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga simbolo ng transportasyon sa Cavite. Isang kumpanyang nagsimula sa simpleng pangarap, ngunit naging bahagi ng kasaysayan ng pampublikong transportasyon sa bansa. Number 14, GV Florida Transport. Kung may isang bus company na madaling makilala kahit mula sa malayo, yon ay walang iba kundi ang GV Florida Transport. Dahil sa kakaibang kulay rosas nitong mga bus at floral-themed design, naging isa ito sa pinakakilalang transport company sa Northern Luzon. Ngunit sa likod ng makulay nitong itsura ay isang matatag na negosyo na ilang dekada nang nag-uugnay sa Metro Manila at sa malalayong probinsya ng Cagayan Valley. Ang kumpanya ay itinatag ni Virgilio Florida Sr. at kalaunan ay ipinagpatuloy ng pamilya Florida.
Mula sa iilang bus lamang, unti-unti nilang pinalawak ang kanilang operasyon hanggang marating ang mga rutang papuntang Tuguegarao, Apari, Isabela, Kalinga at iba pang malalayong lugar sa Hilagang Luzon. Dahil sa lawak ng kanilang sakop, naging mahalagang bahagi sila ng buhay ng mga residente sa mga probinsyang ito. Isa sa pinakamalaking naging kontribusyon ng GV Florida ay ang pagpapakilala ng mas maraming sleeper buses sa mga rutang umaabot ng 10 hanggang 15 oras. Dahil dito, naging mas komportable ang mahabang biyahe ng mga pasahero. Hindi na lamang simpleng transportasyon ang kanilang iniaalok, kundi isang maayos na karanasan sa paglalakbay. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroon silang mahigit 200 bus units na may fleet value na maaaring lumampas sa 2 bilyong piso. Sa bawat pink na bus na bumabaybay sa Maharlika Highway, dala nito ang mahigit 4 na dekadang dedikasyon ng Pamilya Florida sa industriya ng transportasyon. Mula sa simpleng family business, isa na itong kinikilalang higante sa Hilagang Luzon na patuloy na nagbibigay ng ligtas at maaasahang biyahe sa libo-libong Pilipino araw-araw. Number 13. Bicol Isarog o Peña Francia Group. Kapag ang destinasyon ay Bicol, malamang na isa sa unang papasok sa isip ng maraming biyahero ang Bicol Isarog at Peña Francia. Sa loob ng maraming taon, naging simbolo sila ng modernong paglalakbay patungo sa rehiyong kilala sa Bulkang Mayon, Caramoan at iba pang taniyag na destinasyon. Hindi na lamang ordinaryong bus ang kanilang iniaalok, kundi iba't ibang klase ng serbisyo mula regular hanggang elite at sleeper buses. Pinamumunuan ang grupo ng Bicol Isarog Transport System Incorporated, kung saan si Geraldo C. Abano ang kilalang President at General Manager. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na namuhunan ng kumpanya sa mas makabagong fleet, digital ticketing system at premium travel experience. Dahil dito, naging isa sila sa mga nangunguna sa modernisasyon ng provincial bus travel sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, tinatayang may higit 250 bus units ang grupo sa ilalim ng iba't ibang brand. Ang kabuang halaga ng kanilang fleet ay maaaring umabot sa mahigit 2.5 billion pesos, bukod pa sa kanilang mga terminal, maintenance facilities at iba pang kagamitan. Isa rin sila sa mga unang bus companies na agresibong nagpalawak ng premium sleeper bus at service sa Bicol Corridor. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit nananatiling malakas ang Bicol Isarog ay ang tiwala ng kanilang mga pasahero. Para sa maraming Bicolano, ang kanilang mga bus ay hindi lamang sasakyan. Ito ang nagsisilbing tulay upang makauwi sila sa kanilang pamilya matapos ang mahabang linggo ng pagtatrabaho sa Maynila. Number 12, Pangasinan Solid North Transit. Sa mga nakalipas na taon, isa sa pinakamabilis lumago sa industriya ng bus transportation ay ang Pangasinan Solid North Transit. Mula sa pagiging regional operator, mabilis itong naging isa sa pinakamodernong bus company sa Hilagang Luzon. Dahil sa bago nitong mga unit at maayos na branding, mabilis din itong nakuha ang tiwala ng maraming pasahero. Bahagi ang kumpanya ng Jack Liner Group na pinamumunuan ng Chua family. Sa tulong ng malawak na karanasan ng grupo sa industriya, naging posible ang mabilis na pagpapalawak ng Solid North sa iba't ibang ruta sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Sa kasalukuyan, tinatayang umaabot na sa 300 bus units ang kanilang fleet. Ang halaga nito ay maaaring lumampas sa 3 bilyong piso, bukod pa sa kanilang mga terminal, repair facilities at iba pang operational assets. Malaki rin ang naging puhunan nila sa pagbili ng mga bagong Euro 5 at modern premium coaches upang mas maging komportable ang biyahe ng kanilang mga pasahero. Number 11. Partas Transportation. Isa sa mga pinakamatandang pangalan sa Northern Luzon ay ang Partas Transportation. Sa loob ng maraming dekada, naging pangunahing transportasyon ito ng mga biyahero na patungong Vigan, Lawag, Abra, La Union at iba pang lalawigan ng Ilocos Region. Para sa maraming Ilocano, ang pagsakay sa Partas ay bahagi na ng tradisyon sa tuwing uuwi sila sa kanilang probinsya.
Ang kumpanya ay may mahabang kasaysayan at kalaunan ay iniugnay sa negosyo ni Luis Chavit Singson sa pamamagitan ng kanyang business interests. Sa paglipas ng mga taon, patuloy initong pinalawak ang fleet at pinaganda ang kalidad ng serbisyo. Tinatayang may humigit kumulang 300 bus units ang Partas Transportation na may kabuuang fleet value na maaaring lumampas sa 3 bilyong piso. Bukod pa sa mga regular na biyahe, kilala rin sila sa kanilang mga premium coach na nagbibigay ng mas komportableng paglalakbay para sa mga pasaherong bumabiyahe ng maraming oras. Number 10. Alps the Bus. Kung may bus company na tunay na sumasalamin sa tagumpay ng isang pamilyang Pilipino, isa rito ang Alps the Bus. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na isa lamang itong karaniwang provincial bus na bumabiyahe sa Batangas at Southern Luzon. Ngunit sa likod ng pangalang Alps ay isang makulay na kwento ng sipag, tiyaga at pangarap na unti-unting naging isa sa pinakamalalaking transport business sa bansa. Sa paglipas ng mga dekada, naging simbolo ang Alps ng maaasahang serbisyo, malinis na mga bus at patuloy na pag-unlad sa industriya ng pampublikong transportasyon. Ang pangalang Alps ay nangangahulugang Arcadio Lontoc Perez and Siblings. Ipinangalan ito sa founder na si Arcadio Lontoc Perez, kasama ang kanyang mga kapatid na nagtulungan upang maitayo ang negosyo. Mula sa ilang bus lamang na bumabiyahe sa Batangas at Maynila, unti-unti nilang pinalawak ang kanilang operasyon hanggang marating ang iba't ibang bahagi ng Southern Luzon. Sa bawat taong lumilipas, nadaragdagan ang kanilang mga ruta, terminal at modernong sasakyan, dahilan upang lalo silang pagkatiwalaan ng publiko. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroon ng mahigit 300 bus units ang Alps the Bus. Kung isasama ang halaga ng kanilang mga modernong unit, terminals, maintenance facilities at iba pang kagamitan, maaaring umabot sa mahigit 3 bilyong piso ang laki ng kanilang transport assets. Ngunit higit pa sa laki ng kanilang fleet, ang tunay na yaman ng Alps ay ang tiwalang ibinibigay ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Number 9. Jamliner. Isa rin sa mga pinakakilalang pangalan sa Southern Luzon ang Jamliner. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga pasaherong bumabiyahe patungong Laguna, Batangas, Quezon at maging sa Bicol Region. Nagsimula ang kumpanya sa pangarap ng mag-asawang Artemio Mercado at Josefina Mercado. Mula sa kanilang mga pangalan ay nabuo ang salitang Jam, na naging isa sa pinakasikat na brand sa industriya ng bus transportation. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ang Jamliner ng Jackliner Group, kung saan ipinagpatuloy ng Chua family ang pagpapalawak at modernisasyon ng kumpanya. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 300 bus units ang Jamliner. Ang halaga ng kanilang fleet ay maaaring umabot sa 3 bilyong piso pataas, bukod pa sa kanilang mga terminal at iba pang operational assets. Hanggang ngayon, nananatili silang isa sa mga pangunahing transport providers sa Southern Luzon at patuloy na nagdadala ng milyon-milyong pasahero sa kani-kanilang destinasyon. Number 8. First North Luzon Transit. Hindi man gaanong sikat ang pangalan nito kumpara sa ibang bus companies. Ang First North Luzon Transit ay isa sa pinakamahalagang haligi ng transportasyon sa Central at Northern Luzon. Araw-araw, libo-libong manggagawa, estudyante, negosyante at ordinaryong commuters ang umaasa sa kanilang serbisyo upang makarating sa iba't ibang probinsya katulad ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan at Bataan. Ang kumpanya ay bahagi ng kilalang Hernandez Transport Group, isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa industriya ng bus transportation sa Pilipinas. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, patuloy na lumawak ang operasyon ng First North Luzon Transit at naging mahalagang bahagi ng kanilang napakalaking transport network. Tinatayang mayroon silang mahigit 300 bus units na may fleet value na humigit kumulang 3 billion pesos. Ngunit ang tunay na lakas ng First North Luzon Transit ay hindi lamang ang dami ng kanilang mga sasakyan. Ito ay ang kanilang napakalawak na koneksyon sa iba pang bus companies sa ilalim ng Hernandez Group, isang network na nagsisilbi sa milyong-milyong Pilipino araw-araw.
Number 7, Jackliner. Kung may isang bus company na maituturing na huwaran ng modernisasyon sa industriya ng transportasyon, yon ay ang Jackliner. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakamatatag na transport group sa Pilipinas at patuloy na lumalawak ang kanilang impluwensya sa Southern at Northern Luzon. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na nagsimula ang lahat sa isang maliit na repair shop at ilang second-hand buses. Itinatag ni na Jaime Chua at Aida Chua. Nagsimula ang negosyo sa pamamagitan ng pagbili at pagkukumpuni ng mga lumang bus. Dahil sa kanilang sipag at mahusay na pamamahala, mabilis na lumaki ang kumpanya. Kalaunan, nakuha nilang pamamahala sa ilang kilalang bus companies gaya ng Jumliner at Pangasinan Solid North Transit. Isa ang Jackliner sa mga unang bus company sa Pilipinas na nagpakilala ng Wi-Fi connectivity sa kanilang mga bus. Sa panahong bihira pa lamang ang ganitong serbisyo, naging malaking hakbang ito upang mapabuti ang karanasan ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, tinatayang may mahigit 400 bus units ang core fleet ng Jackliner at mas malaki pa ang kabuuang bilang kapag isinama ang kanilang mga subsidiary at affiliated companies. Ang halaga ng kanilang fleet ay maaaring lumampas sa 4 billion pesos, dahilan upang maituring silang isa sa pinakamalalaking transport group sa Pilipinas. Number 6, DLTB Company. Isa sa mga pinakamatandang pangalan na patuloy pa ring gumugulong sa mga pangunahing kalsada ng Southern Luzon ay ang DLTB Company o Del Monte Land Transport Bus Company. Sa bawat bus na bumabiyahe patungong Batangas, Laguna, Quezon, Bicol at maging sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, dala nito ang isang kasaysayang halos isang siglo ng bahagi ng transportasyon sa Pilipinas. Ang DLTB ay may malalim na ugat sa dating Batangas Laguna Tayabas Bus Company o BLTB na minsang kinilala bilang isa sa pinakamalalaking bus company sa bansa. Matapos ang iba't ibang pagbabago sa industriya, muling nabuhay ang pangalan sa pamamagitan ng Del Monte Motor Works at Del Monte Land Transport Bus Companies Incorporated. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay pinamumunuan ni Attorney Narciso Morales na nagsisilbing chairperson, president at CEO. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroon silang mahigit 500 bus units at ang halaga ng kanilang fleet ay maaaring umabot sa 5 billion pesos. Ngunit higit pa sa laki ng kanilang negosyo, ang tunay na halaga ng DLTB ay ang kanilang mahigit ilang dekadang serbisyo sa milyon-milyong Pilipino na umaasa sa kanila araw-araw. Number 5, Baliwag Transit. Kapag pinag-uusapan ng pinakamatatag at pinakakilalang bus company sa Central Luzon, hindi maaring mawala ang Baliwag Transit. Sa loob ng mahigit 7 dekada, ang berdeng bus ng Baliwag Transit ay bumabiyahe sa Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Ito ay naging simbolo ng ligtas at maaasahang paglalakbay. Ang kwento ng Baliwag Transit ay nagsimula sa isang pambihirang babae na kilala sa buong Bulacan bilang Doña Maria Victoria Santiago Viuda de Tenco o mas kilala bilang Nanay Turing. Bago pa man siya naging matagumpay sa industriya ng transportasyon, kilala na siya bilang isang mahusay na negosyante. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling konektado ang Tenco family sa pamamahala ng Baliwag Group of Companies na nagpapatuloy sa pamana ng kanilang founder. Tinatayang mayroon silang 300 hanggang 600 na aktibong bus units depende sa operasyon at deployment ng kanilang fleet. Kung isasama ang halaga ng kanilang mga sasakyan, terminal, maintenance facilities at iba pang kagamitan, maaaring umabot sa 3 hanggang 6 billion pesos ang kabuang halaga ng kanilang transport assets. Sa bawat biyahe, dala nilang isang pamana ng dedikasyon at serbisyo na hanggang ngayon ay patuloy na gumugulong sa mga kalsada ng Luzon. Number 4, Genesis Transport. Hindi lahat ng malalaking negosyo ay nagsimula ng malaki. Ang Genesis Transport ay isa sa pinakamagandang halimbawa na ang isang simpleng pangarap ay maaaring lumaki at maging isang transport empire. Nagsimula ang lahat sa 3 minibuses lamang. Mula sa maliit na operasyon, unti-unti nilang binuo ang isang kumpanyang ngayon ay nagsisilbi sa maraming Pilipino.
pinangunahan ng tagumpay ng kumpanya ni Riza Angara Moises, na kinikilalang founder, president at CEO ng Genesis Transport. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging agresibo ang kumpanya sa pagpapalawak ng kanilang operasyon. Hindi lamang nila pinalawak ang kanilang mga ruta patungong Baguio, Baler, Zambales, Pampanga at iba pang bahagi ng Luzon, kundi nagtatag din sila ng iba't ibang subsidiary tulad ng Joybus, North Genesis at kalaunan ay naisama rin sa kanilang grupo ang Saulog Transit. Dahil dito, lalo pang lumawak ang kanilang impluwensya sa industriya ng transportasyon. Isa sa pinakamalaking naging ambag ng Genesis sa modernong bus travel ay ang pagpapasikat ng Joybus Premium Service. Dahil sa reclining seats, onboard restroom, entertainment system, libreng snacks at mas mabilis na biyahe, naging paborito ito ng maraming biyahero. Sa kasalukuyan, tinatayang humigit kumulang 600 bus units ang Genesis Group, kung isasama ang kanilang iba't ibang branch at affiliated operations. Ang halaga ng kanilang fleet ay maaaring lumampas sa 6 billion pesos, bukod pa sa kanilang mga terminal, maintenance depot at iba pang pasilidad. Number 3, 5-Star Bus Company. Sa Hilagang Luzon, Kawaw-Mazing, may isang pangalan na halos kasabay na ng kasaysayan ng modernong provincial bus transportation. Ang 5-Star Bus Company. Araw-araw, daan-daang bus nito ang bumabiyahe sa mga pangunahing ruta patungong Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino at Cagayan. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga taga-norte, ang 5-Star ay hindi lamang bus company, kundi isang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kumpanya ay bahagi ng makapangyarihang Hernandez Transport Group, isa sa pinakamalaking transport conglomerate sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay iniuugnay kay Cesar T. Hernandez, na nagsisilbing isa sa mga pangunahing leader ng organisasyon. Bukod sa 5-Star, kabilang din sa kanilang grupo ang Victory Liner, Bataan Transit, First North Luzon Transit at Luzon Cisco Transport, na sama-samang bumubuo ng isang napakalaking transport empire. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroon silang mahigit 900 bus units at maaring lumampas sa 9 billion pesos ang halaga ng kanilang fleet. Number 2, Victory Liner. Kung may isang bus company na halos lahat ng Pilipino ay kilala, yon ay walang iba kundi ang Victory Liner. Nagsimula ang Victory Liner pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, na itinatag ni Jose Hernandez gamit ang isang sasakyang muling inayos mula sa mga natirang kagamitan matapos ang digmaan. Mula sa iisang bus, unti-unting lumawak ang operasyon ng kumpanya hanggang sa maging isa sa pinakamalalaking transport company sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay pinamumunuan ni Marivic Hernandez del Pilar at nananatiling bahagi ng malawak na negosyo ng pamilya Hernandez. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroon silang mahigit 1,000 bus units na may fleet value na maaaring lumampas sa 10 billion pesos. Ngunit kung isasama pa ang ibang bus company sa ilalim ng Hernandez Transport Group, mas lalo pang lumalaki ang kanilang impluwensya sa industriya. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, mga Kawaw-Mazing. Number 1, Yanson Group of Bus Companies. Kung ang ibang kumpanya ay maituturing na malalaking bus operators, ang Yanson Group naman ay isa ng bus empire. Sa lawak ng kanilang operasyon, dami ng kanilang mga kumpanya at laki ng kanilang fleet, wala pang ibang transport group sa Pilipinas ang nakapantay sa kanilang impluwensya, lalo na sa Visayas at Mindanao. Nagsimula ang lahat kina Ricardo B. Yanson Sr. at Olivia Villaflores Yanson, na nagtatag ng isang maliit na transport business sa Negros Occidental. Sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala at patuloy na pagpapalawak ng kanilang operasyon, unti-unti nilang nabuo ang isang grupo ng mga bus companies na ngayon ay kinabibilangan ng Vallecar Transit, Ceres Liner, Bachelor Express, Rural Transit, Mindanao Star, Southern Star, Gold Star, Ceres Transport, at marami pang iba. Sa kasalukuyan, kabilang sa mga pangunahing leader ng grupo si Leo Ray V. Yanson,
Ang pinakamalaking lakas ng Yanson Group ay ang napakalawak nitong network sa maraming lalawigan ng Visayas at Mindanao. Halos sila na ang pangunahing nagsisilbing pampublikong transportasyon sa ilang lugar. Kapag sinabi mong bus, ang unang pumapasok sa isip ng tao ay Ceres. Hindi lamang sila namumuhunan sa libu-libong bus, kundi maging sa napakalalaking terminal, maintenance depot, repair shops, fuel stations, spare parts warehouses, at iba pang infrastruktura na sumusuporta sa kanilang operasyon. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroon silang humigit kumulang 4,000 bus unit sa buong bansa. Kung pagbabatayan ang halaga ng kanilang fleet lamang, maaaring lumampas ito sa 40 billion pesos. Hindi pa kabilang ang napakalawak nilang lupain, terminal complexes, garages, kagamitan at iba pang negosyo. Dahil dito, kinikilala ang Yanson Group bilang pinakamalaking bus transport empire sa Pilipinas. Isang organisasyong araw-araw na nag-uugnay sa milyon-milyong Pilipino mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalalayong bayan. Mga kawaw-amazing, sa likod ng bawat bus na ating nakikita sa terminal ay may kwento ng mga pamilyang nagsimula sa maliit, nangarap ng malaki at nagtagumpay sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at matalinong pamamahala. Ang ilan ay nagsimula sa iisang bus lamang, ngunit sa paglipas ng panahon ay nakabuo ng mga kumpanyang may daan-daan libong sasakyan na ngayon ay nagsisilbi sa maraming Pilipino araw-araw. Alin sa mga bus na ito ang nasakyan mo na? I-comment lang yan sa comment section sa ibaba. At syempre, kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pang makapanood.